Ang pasyente ay may kambal. Hindi malinaw ang kanyang malay. Kailangan agad siyang operahan. Nasaan ang ama ng mga bata? Mga bata. Daddy. Furuy. Kahit magkakasal pa ako, hindi ikaw ang pakasalan ko. Anong sabi mo? Walang daddy ang mga bata. Naku, bumaba ng gusto ang presyon ng dugo ng pasyente. Gising, kaya mo yan. Ako. Mamamatay na ba ako? Mommy, hindi ka pwedeng mamatay. Nandito kami para iligtas ka. Simulan ang pagbilang. Dbo, rubo, simbo, spo, ubo. Magaling. Nasaan si Mommy? Aalis na ako para sa interview. Manatili kayo sa bahay at maging mabait. Huwag kayong magpagalagala. Palam, Mommy. Bahala ka na. Maaari na nating simulan ang ating plano. Malapit na ang Chinese New Year. Ito ang ikapitong bagong taon na walang daddy. Malapit na. Para magkaroon si Mommy ng mabuting asawa at kaming mabuting daddy. Isang daddy na kayang harapin ang lahat. Ang pagpili ay opisyal nang magsisimula. Ako muna. Iminamungkahi ko ang aking master Shishen bilang aming daddy. Sa ganong paraan, kami at si Mommy ay makakakain masasarap na pagkain araw-araw. Hindi, tutol ako. Gusto ni Mommy ng magagandang bagay. Iminamungkahi ko si Mommy at ang aking idolo, ang hanyong designer na si Master Kefi. Tutol ako. Marunong ako ng Chinese medicine. Kung ang gurong Western medicine, ang magiging daddy namin. Pagsasamahin natin ang galing ng Chinese at Western medicine para hindi na magkasakit si Mommy. Mas maganda si Daddy Shishen. Mas maganda si Daddy Kefi. Mas maganda ang gurong Western medicine. Tigil, Ang daddy natin ay napili na. sino? Siya ay walang iba kundi si Fu, si, ju. Puchia, Presidente ng Fee Corporation, ang pinakamayamang tao sa bansa. Taas 185 sentimetro. Guwapo, 8-pack abs, malinis ang pagkatao, walang ka-flirt. Ang resume ni Mommy, ipinasa ko sa kumpanya niya. Sa interview na ito, magkikita sila. Ang galing ng daddy na to. Higit sa lahat, Saifi Chia, ang tunay naming daddy. Hindi niya kami ituturing na pabigat. 10 minuto. Pasok. Magandang araw po. Nandito po ako para sa interview. Furuy. Ikaw. Fuchu, 7 taon na. Hindi ko akalain na ganito tayo. Magkikita uli. 7 taon na ang nakalipas. Dahil sa pera, pinilit akong tatay ko na magpakasal sa isang 60 anyos na matanda. Ang anak ko, hindi pa nagka-boyfriend. Malinis pa yan. Kung hindi kayo naniniwala, mamayang gabi, ihahatid ko siya sa inyo para masuri nyo. Sige po. Kaya, pinuntahan ko si Fuchu para huminging tulong. Fuchu, ayokong arranged marriage. Pwede mo ba akong pakasalan kahit peke lang? Furuy. Hindi biro ang kasal. Kahit na magkakasal ako, hindi ikaw ang pakasalan ko. 7 taon ko siyang hinabol. At ako lang ang nasa tabi niya. Akala ko, espesyal ako. Pero, sa sandaling yon naintindihan ko na lahat pala ay peke. Sa puso niya, wala akong halaga. Hindi ako papayag. Naitulak nila ako sa bingit ng kamatayan. Kaya,
Furuy. Paano mo nagawa sa akin to? Nababaliw ka na ba? Nababaliw na ako. Kaysa mamatay sa pilit. Mas mabuting magpakabaliw. Matagal na tayong hindi nagkita. Matagal na. At naglakas loob ka pang magpakita sa akin. Hindi ba't nagkataon lang na nag-apply ako sa kumpanya niyo ngayon? Isipin mo na lang na hindi mo ako nakita ngayon. Sige, una na ko, bye. Gusto mong tumakas. Ang ginawa mo sa akin noon, wala ka bang sasabihin? Kung gusto mo talagang malaman. Eddie. Sasabihin ko na sa'yo. Ano na naman ang gagawin mo? Gagawin. Ikaw, Furuy. bye na po sa inyo. Dali takbo. Kapag nakatayo na siya, hindi ka na makakatakas. Bo, bakit ka nandito? Sinusundo ko si Mommy para umuwi. At tinutulungan ko rin si Daddy. Ang galing talagang anak ni Mommy. Halika, Mommy, ihahatid na kita pa uwi. Tara. Ang batang yon, anak ni Furuy. President Phil. Nakita namin ito sa ibaba. Daddy, ako ang tunay mong anak. Kung gusto mo akong hanapin, pumunta ka rito. Sino ang naglagay nito? Ayon sa CCT, ang batang ito. Ayon sa CCT, ang batang ito. Ihanda ang sasakyan. Pumunta tayo sa lugar na yan. Mommy. Welcome home, Mommy. Salamat sa inyo, mga anak. Mommy. Nakita mo ba si Fuchi? Mommy, saba talaga ang daddy namin? Mga anak, sino ang nagsabi sa inyo na si Fuchu ang daddy ninyo? Kuya. Fu Dabao. Kapag napangasawa na ni Mommy si Daddy, ipapaaral ko sa Western Medicine para pagsamahin namin ang Chinese at Western Medicine. Malika. Lalaki si Dad, kaya si Mommy ang magpapakasal sa kanya. Kapag napangasawa na ni Mommy si Dad, sasama ako sa kanya para gumawang design blueprints. Kung gayon, gagawin kong junior apprentice sa Dad para sabay kaming maglutong masarap para kay Mommy. Tigil. Hindi ninyo daddy si Fuchu. At saka, huwag na kayong magplano na paglapitin kaming dalawa. Sa buong buhay ko, hindi ko na siya muling makikita. Pero makikita mo na si Daddy mamaya. Di ba? Ano? Kaya pala, si Fuchu ang nasa labas ng pinto? President Fu, walang nagbubukas ng pinto. Sirain ang pinto. Masusunod. Bakit niyo siya pinapunta rito? Mga anak, bilisan niyo, magtago kayo sa kwarto. Maliban kay Mommy, kahit sino pa ang tumawag sa inyo, huwag kayong lalabas. Bilisan niyo. Hindi. Hindi pwedeng malaman ni Fuchu ang tungkol sa mga bata. Kung hindi. Hindi pwedeng malaman ni Fuchu ang tungkol sa mga bata. Kung hindi, tiyak na kukunin niya ang lahat ng mga bata. Anong ginagawa niyo? Pumapasok kayo sa bahaeng iba sa gitna ng gabi. Umalis kayo kung hindi tatawag ako ng pulis. Tumawag ka. Ninanakaw mo ang anak ko. Sa tingin mo, sino ang huhulihin ng pulis, ako o ikaw? Sino ang nagnakaw ng anak mo? Huwag mo akong siraan. Siraan. 7 taon na ang nakalipas. Paano mo ninakaw ang anak ko? Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo? Anong ipapaalala mo? Tigilan mo yan. Huwag kang magpakabaliw dito. Umalis ka na. Halughugin. Opo. Hanapin niyo ang bata para sa akin. Kayo. Bahay ko to. Anong karapatan niyo para maghalughog?
Tigilan niyo yan. Pigilan niyo siya. Fuchiu, hayop ka. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ako ang hinahanap mo, di ba? Di ba? Ikaw ang nag-iwan ng sulat para sa akin. Opo. Ikaw lang mag-isa. Gusto mo pang 5 anak sa isang panganganak? May kakayahan ka ba para doon? Tama. May kakayahan ka ba para doon? Kung may kakayahan ako, hindi ba't ikaw ang pinakamalapit na nakakaalam? Kung may kakayahan ka, huwag mo silang hawakan. Ako ang hawakan mo. Hindi ako nandito para makipag-usap sa'yo. Nandito ako para hanapin ang anak ko. Umuwi tayo sa pamilya Fu. Hindi mo madadala, Sidbo. Hindi ako papayag. Hindi ka pwedeng hindi pumayag dito. Hindi rin papayag, Sidbo. Tama ba, Bo? Mommy, huwag kang mag-alala. Si Jidbo. Fuchi, kung maglakas loob kang saktan, Sidbo, hindi kita patatawarin. Kailangan tabang sabihin yan. Anak ko rin siya. Halika. Simula bukas, magtrabaho ka sa Fu Corporation bilang sekretarya ko. Ano? Kuya, inagaw mo na ang anak ko. Tapos gusto mo pa akong maging sekretarya mo? May sakit ka ba sa utak? Natatakot lang ako na baka mainip ka at agawin mo ang anak ko. Ikaw. Fuchu, humanda ka sa akin. Bakit ka malungkot, mommy? Sinundan ko lang naman ang clue na iniwan mo para sunduin ka. Tama. Ako nga ang nag-iwan clue. Pero disappointed ako sa performance mo. Maraming pinagdaanan si Mommy para lang palakihin kami. Pero hindi niya kami kailanman pinabayaan. Si Mommy ang pinakamabait na mommy sa buong mundo. Palakihin. Kayo. Palakihin. Kayo. Ito, hindi ang mahalaga. Ang mahalaga, hindi mo dapat sinisigawan si Mommy. Kaya paparusahan kita. Apausahan mo ako. Tama. 3, 2, 1. Hello. Ano? President Fu, ang kumpanya po namin, ay biglang inatake ng hindi kilalang virus. Sa loob lang ng 2 minuto, nalugi na kami ng 60 milyon. Ano? Kalma lang. Kapag umabot ng 100 milyon ang lugi, mawawala na ang virus. Pero, ano? Wala na ang virus. Ikaw ang gumawa nito. Babala lang ito sa ngayon. Kung mangahas ka pang saktan si Mommy, palulugin kitang 1 bilyon. At dahil sinundo mo na ako, simulan ngayon, babantayan kita. Babantayan ako. Tama. Ha? Ito ba ang sinasabi mong pagbabantay? Para hindi mo masaktan si Mommy. Babantayan kita sa kumpanya sa lahat ng oras. Special Assistant Fang, ihatid mo ako. Sage po, young master. Hindi ako nagkakamali, di ba? May kasamang bata si President Fu. Ang bata, kamukhang-kamukha ni President Fu. Baka anak siya ni President Fu? Tanungin kaya natin si Ate Viva? Dumating na ba si Furui? Isang beses na siyang inabisuhan ng 8 AM. Dapat nasa daan na siya ngayon. Ipaalam uli. Bawat minutong lete, 1,000 ang bawas. Opo. Isang libo? Ang Fu na yan, ang mapagsamantala. Saan naman niya nakuha ang kapanumukha para bawasan ang pera ko?
ikaw. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita na may sasakyan sa tabi? Ako bulag? Ikaw ang bulag. Hindi mo ba alam na ang lumiliko ay dapat magbigay daan sa diretsyo? Tama na. Hindi ba gusto mo lang ng pera? Kunin mo yan. Umalis ka na. Hello. Ate Vivi, bumalik ka na po. May malaking problema. Baliw ka ba? Sino ang may gustong marumi mong pera? Anong nangyari? Ate Vivi, nakita namin kanina. Nagdala si President Fu ng bata. Bata, Opo, Ate Vivi. Anak niyo po yan ni President Fu, di ba? Kailangan pa bang sabihin yan? Sa loob ng 5 taon, si Ate Vivi lang ang babae. Sa tabi ni President Fu. Kung hindi anak ni Ate Vivi, kanino pa? Ate Vivi, ang galing mo talagang magtago. At ang galing mo mag-alaga sa sarili. Hindi halatang nagkaanak ka na. tama na, wag na kayong magsismisan. Hindi ito pwedeng ipagkalat. Naiintindihan namin. Sikreto lang, di ba? Anak, Kung may pulang bulaklak sa tabing komputer mo, magkakaroon kang malas na pag-ibig. Saan mo natutunan ang mga kalokohang yan? Hindi ito kalokohan. Ito ang natutunan ko sa kapatid ko. Sa pangalawa kong kapatid. Pangalawang kapatid? Natutunan ko yan sa pangalawa kong kapatid. Pasok. may anak nga talaga siya. Ano yon? Chiyu, ito ang plano para sa bagong koleksyon ng Fangbo Jewelry. Tingnan mo. Ang cute naman ng bata. Chiyu, sino siya? Anak ko. Chiyu, huwag kang magbiro. Hindi ka pa kasal. Kanino mo naging anak yan? Malalaman mo rin sa bandang huli. Maganda ang proyekto. Ituloy ang kagapatupat. CJ. Sino ba talaga ang batang yan? Babae yan. Kailangan kong malaman. Kita mo na? Sabi ko na nga ba, may mga di magandang babae. Lumayo ka agad sa kanya. Kaibigan ko lang siya. Kaibigan mo siya. Pero hindi kanya kaibigan. Ang tingin niya sa'yo, parang gusto ka ng kainin. Hindi yan mahalaga. Ang mahalaga, sino ang pangalawa mong disipulo? President Fu, dumating na si MS Fu. Dalhin siya palayo. Sag. Tara na, tara na. Magaling, hindi huli. Nga. Kasi bawat minutong huli, 1,000 ang bawas. Anong posisyon ang in-interview mo kahapon? Presidential Secretary. Naalala ko, ang kurso mo sa kolehiyo. Jewelry design, di ba? Bakit? Babanggitin mo na naman ang nakaraan? Ito ay ang plano para sa New Year collection ng Fangbo Jewelry. Si Ji Weiwei ang project leader. Mag-report ka sa kanya. Ang Fangbo Jewelry ay isa sa mga nangungunang luxury brand sa mundo. Sa aking karanasan, wala akong karapatang makialam sa ganitong proyekto. Ayaw mo. Ito ang ibinigay mo sa akin. Huwag kang magbabagong isip. Bumili ka ng gamot para sa galos. Asa ka? Alamin mo kung ilan talaga ang anak ni Furui. Magandang araw, mag-report ako. Ikaw pala. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita na may sasakyan sa tabi? Ano ba yan? Yung cute na yon kaninang umaga. Siya pala ang bago kong boss.
Ate Vivi, kilala mo ba tong bagong empleyado? Siya yung kaninang umaga. Yung pulubi na nagkunwaring nabangga ko. Siya pala yon. Mukha namang pulubi. Hindi kami tumatanggap ng pulubi sa design department. Umalis ka na. Baka mangamoy ang mga alahas namin dahil sa'yo. Tapos na kayong tumawa? Ikaw, Ang Fangbo Jewelry, isang top-tier brand. Akala ko kung gaano kagaling ang desing team nyo. Mga mapangmata pala kayo. Sa lugar na to, at Iaso ayaw manatili. Teka. Pagkatapos mong saktan si Ate Vivi, alis ka na lang. Mag-sorry ka kay Ate Vivi. Kung hindi, isusumbong kita kay President Fu para i-blacklist ka niya sa buong industriya. Ano bang relasyon mo kay President Fu? Para i-blacklist niya ako? Wala akong relasyon kay President Fu. Pero si Ate Vivi namin. At malaki ang koneksyon niya kay President Fu. Ang Ate Vivi namin ay ang asawa ng si. Asawang si? Sinasabi mo lang siya na agad? Nasaan ang ebidensya? Anong ebidensya pa ang kailangan? Ang anak ni President Fu. Ay anak ng Ate Vivi namin. Ang anak ko. Kailan pa naging anak mo? Bakit hindi mo na lang sabihin na ang 5 anak ni Fuchu ay ikaw ang anak? May sakit ka ba? Saan naman kukuha si President Fung 5 anak? At sabay-sabay pa? Akala mo ba baboy na nanganganak? Anong masama kung 5 anak sabay-sabay? Ako nga 5 anak sabay-sabay. May pakialam ka ba? Fu. 5 anak sabay-sabay ka. 5 anak sabay-sabay ka. hindi. President Fu, masyadong bastos ang bagong empleyado na ito. Mabait na tinuturuan siya ng Ate Vivi. Pero binato pa niya ang Ate Vivi. Tama. Tama. Ininsulto pa niya ang Ate Vivi kanina. Kailangan niyo siyang tanggalin. Hayaan na. Normal lang na may kaunting ugali ang mga bagong empleyado. Magpasensya na lang kayo. Saan ka kumukuha ang lakas ng loob para sabihing magpasensya? Ikaw ang unang nagpasimula ng gulo. At may kasama pang abaliw na aso na naangaga. Nagpapanggap ka pang mapagbigay dito. Sino ang tinatawag mong aso? Bakit masama ba kung ikaw ang minumura ko? Tama na. Lumabas ka. Narinig mo ba? Ikaw na cute na yan. Pinapaalis ka ni President Fu. Bakit? Anong gagawin mo kung hindi ako alis? Fuchu, bitawan mo ako. Hindi ako alis. Sila ang nang api sa akin. Bakit ako ang pinapaalis mo? Kumalma ka lang. Paano ako kakalma? Kung pinapapasok mo lang ako sa kumpanya para. Ipahiya nila ako. Kung ganoon, magkamatayan na lang tayo. Kalmado ka na ba? Ikaw, Ako, ano? Gusto ko lang silang palisin. Nagkamali ka ng pagkakaintindi. hindi mo lang nilinaw, di ba? Ibigay mo ang kamay mo. Bakit? Hindi ba masakit? Halika, lalagyan ko ng gamot. Kaya pala, kanina lumapit ka. Para lang lagyan akong gamot? Deti. Pero, ngayon, may iba ng dahilan. Iba pang dahilan? Ang sinabi mo kanina, ano nang ibig mong sabihin sa 5 anak sa isang panganganak? Naku, nasabi ko lang yon. Sa totoong buhay, sino ba ang kayang maanak ng 5 anak ng sabay-sabay? Hindi ba yan masyadong kalokohan? Nga. Medyo labis nga ang 5 anak sa isang panganganak. Pero, sigurado akong hindi lang isa ang anak mo. Kaya pinapunta ko ang mga tauhan ko sa bahay mo. Ano? Dbo! Kumusta kayo? Ayos lang kami. Sa dading nga, pinahanap ang lumang bahay namin. Mabuti na lang, pinapunta kami ni Dbo sa bagong bahay. Kayo, maghanap kayo doon. Kayo, sumama kayo sa akin. Hanapin. President Fu, walang ibang bata.
Sa bahay ni MS Fu. Wala. Opo. Wala. Opo. Kita mo na? Puro kahinala. Kung ano ng iba, alis na ako. Buti na lang wala ang mga babi sa bahay. Pero saan kaya sila nagpunta? Bakit hindi natin pwedeng hayaan si Daddy? Kapag nahanap niya tayo? Bobo, syempre dahil kay Daddy. Kukunin niya tayo. Sa ganong paraan parang si Dabaw. Hindi na natin makikita si Mommy. Kailan kaya magkakabalikan sina Daddy at Mommy? Ayoko nang maglarong taguan. Tama, hindi na tayo pwedeng magtago pa. Kaya, tutulungan natin si Daddy na soin si Mommy. Soin? Pero si Daddy, matigas ang ulo. Ayaw niyang aminin na gusto niya si Mommy. Paano natin siya sasin? Pwede tayong gumamit ng ibang paraan. Ibang paraan? Nahanap ko na. Tingnan niya. Ito ang target natin para soin. Ang lola ni Dad. Aking apo. Gusto mo ba ang orange flavored lollipop na hawak ni Lola o ang grape flavored lollipop? Gusto mo pareho, di ba? Sig, Lola, anong ibibigay mo? Ikaw na walang hiya ka. Araw-araw ka na lang nakikipagsiksikan sa apo ko dito. Tinatawag kang Lola. Gusto mo ng apo sa tuhod, di ba? Sabihin mo sa apo mo na magkaanak. Ikaw, ang apo mo, 30 na ang edad, hindi pa rin makapagkaanak. Kung ako sa'yo, hindi na ako lalabas ng bahay sa hiya. Anong ipinagyayabang mo? Apo lang yan. Uwi ako at tapaanakin ko ang apo ko. 2 pa. Inggit ka lang, matanda ka. Mukhang handang-handa si Lola na tanggapin tayo. Sige, simulan gayon. Ang Lola na handa sa lahat na plano ay sisimulan na. Dragon A55S55. Dragon A55,555. Si Lola, paparating na. Bilisan, magtago. Ikaw ba yung sa internet na may puting buhok at mukhang bata? Si Dawis Butsu. Ako nga. Ikaw ba yung? Ang apo ko ay hindi single? Hinaan mo ang boses mo. Narinig ko, dito raw. Pwedeng umarkila ng apo sa tuhod para sa bagong taon. Totoo ba? Naman. Anong klaseng apo sa tuhod ang gusto mo? Meron akong lalaki. Anong klaseng apo sa tuhod ang gusto mo? Meron akong lalaki at babae. Matangkad at pandak. Hindi ako mapili. Basta isang lalaki at isang babae. Meron ba? Naman. Ang galing. Itong inupahang apo sa tuhod, hindi kaya maging malapit sa akin. Huwag kang mag-alala, siguradong magiging malapit sila. Lola. Ang kite-kite ng mga bata. Anong pangalan mo? Ako po si Wolong. Wolong. Ikaw naman. Ako po si Fengchu. Fengchu, Wolong. Katalinuhan at katapatan. Ang ganda ng mga pangalan. Basta nagustuhan mo. Gusto ko. Sobrang gusto ko. Ang kite-kite ng mga apo ko. President Phil. Ito po ang mga sulat ng akusasyon ni Lola ngayong buwan. Tungkol sa hindi mo paghahanap ng kasintahan. Sige, ilagay mo diyan. President Phil. Palagi ka pong sinisisi ni Lola sa hindi mo paghahanap ng kasintahan. Gusto lang po niya ng apo sa tuhod. Pero nahanap na po natin ang batang master. Bakit hindi po natin ibalita ang magandang balitang ito? Kay Lola. Kung gayon, ipadala si Bo sa lumang bahay. Ayoko. Bukas ay Zionian. Gusto kong makasama si Mommy.
President Fu, ang Xiaonian po ay para sa pagsasama-sama ng pamilya. Paano kung dalhin natin si Bo at si Miss Fu sa lumang mansyon? Sa ganoong paraan, tiyak na mas magiging masaya si Lola. Sang-ayon ako. Tawagin mo si Furui. Psych po. Kakaalis ko lang tapos pinabalik mo na agad ako. Bakit? Bukas, ikaw at Bo. Sasama sa akin sa lumang mansyon para bisitahin si Lola. Bisitahin si Lola? Hindi mo naman siguro iniisip na magpakasal tayo dahil sa bata, di ba? Anong pinapangarap mo? Gusto ko lang. Ipakita si Bo kay Lola. Ayoko. 1,000,000. Minamaliit mo ba ako? Ganoon ba ako kababaw na tao? 2,000,000. Ay, dagdagan mo pa, ayoko pa rin. ₱5,000,000. Sige, kuya. Tara na. Bukas. Bukas. Nandito na tayo. Halika. Ang laking bahay ni Lola. Nga. Halika, upo, upo, upo. Mga mahal ko. Mga mahal ko, napagod siguro kayo sa paglalakad. Ano? May tao ba diyan? Bigyan ng prutas ang mga bata. Hello, Lola. Naalala mo pa pala na may lola ka. Lola. Babalik ako bukas. Babalik ka na. Sig. Ikaw na bata ka, sa wakas na isipan mo nang umuwi. Bibilihin ko na agad ang mga paborito mong pagkain. Sa pagbalik ko, may sorpresa ako para sa inyo. Sorpresa. Tamang-tama. May sorpresa rin ako para sa'yo. Bukas, siguraduhin mong maaga kang makakauwi, ha? 5,000,000. Ang mga bata ay tunay na swerte ng lola nila. Ang daddy nyo ay uwi na bukas. Pagdating niya, siguraduhin yung tawagin nyo siyang daddy. Tawagin namin siyang Dad, Lola. Ang babait nyo. Fuchi, ngayon ko lang makikita ang lola mo. Ano bang ugali niya? Ayos lang naman. Siguro magugustuhan ka niya. Bakit ko kailangan na magustuhan niya ako? Hindi naman ito pagpapakilala sa magulang. Lola. Mommy. Mommy. Mga bata, nagkakamali yata kayo? Hindi ako ang mommy ninyo. Ito pa rin si Chiyu. Unang beses magdala ng babae dito. Sino ang dalagang ito? Nagkakamali kayo. Hindi siya ang mommy ninyo. Halika, Wolong at Fengchu. Bilis, tawagin ninyong daddy. Wolong! Fengchu! Daddy. Lola. Sino ang dalawang batang ito? Halos 30 ka na. Wala ka pa ring anak. Malapit na ang bagong taon. Gusto na ni Lola ng apo sa tuhod. Kaya umupa ako ng 2. Upa. Bakit? Bawal ba? Ang dalawang pasaway na bata na to. Lola. Sino ang nagsabing wala akong anak? Bo, halika. Lola. Sino ang nagsabing wala akong anak? Bo, halika. Tawagin mong Great Grandma. Great Grandma. Siya ba ang tunay mong anak? Anak namin. Kaya pala ikaw ang aking manugang. Lola, ako lang naman ang nanay ng bata. Ang nanay ng bata, siya ang magiging manugang ko. Ang ganda-ganda ng dalagang ito. Si Fuchio ang walang emosyong yan.
Bakit may ganitong kasiglang lola si Fuchiu? Isa, iisa, dalawa, itatlo. Ang saya ng bagong taon ngayong taon. Halika, mga mahal ko. Sumama kayo kay Lola. Kukuha si Lola ng masasarap na pagkain para sa inyo. Tara. Lola! Sa tingin ko, gustong dalawang batang ito. Na samahan ko na lang sila sa banyo. Mga mahal, gusto nyo bang mag-car? Sige, pumunta na kayo. Tara na, na tayo. Tara! Siya at ang dalawang batang ito, mukhang magkakilala. Halika rito. Tumayo ng maayos. Sabihin niyo anong nangyayari? Paano na? Galit na galit si mommy kay daddy ngayon. Hindi niya pwedeng malaman ang plano nating pananakop. Si Kuya lang ang nag-utos sa amin na gawin ito. Sabi ni Kuya, masyadong nahihirapan si mommy sa pagpapalaki sa amin. Kaya pinaupahan niya kami para kumita ang panggastos. Mga anak, may kakayahan si mommy na buhayin kayo. Hindi niyo dapat ginagawa yan. Paano kung makasalubong niyo ang mga kidnapper? Anong gagawin niyo? Hindi po nangyari yan. Ang mga pinipili po namin ay mapagkakatiwalaan. Nga, mommy, nahanap na nga po namin ang bahay ni dad, di ba? Mga anak, hindi niyo pwedeng gawin yan sa bahayang Fu. Huwag basta-basta isiwalat ang ating relasyon. Naiintindihan mo na ba? Naunawaan ng ano. Ako ang nag-utos sa kanila. Huwag mo akong tawaging mommy ng basta-basta. Ah, nga pala. Nasaan ang banyo ninyo? Hinahanap ko ng matagal pero wala pa rin akong mahanap. Dadalhin ko sila. Halika, sumama ka sa akin. Mga mahal, handa na ang pagkain. Huwag kayong magmamadali. Huwag na kayong mag-agawan. Ayos lang. Ilang hipon lang naman ang nahulog. Apagawa na lang ulit ako sa kusina mamaya. Saj, Kumain na kayo. Lola, gusto kong cola. Ako rin. Ako rin po. hindi kayo pwedeng uminom ang cola. Nagpapalit pa kayong ngipin. Masama sa ngipin ang pag-inom ng cola. Pero sabi ni Lola, pwede kaming kumain at uminom ng kahit ano. Di ba, Lola? Okay lang kung minsan lang. May tao ba diyan? Tatlong pasaway. Humanda kayo. Mga anak, kumain din kayo ng gulay, ha? Pero si Dade hindi rin kumakain. Aha! Pala mapili sila sa pagkain. Mana pala sa'yo. Kainin mo yung gulay mo. At kayo rin, kainin nyo yung gulay nyo. Mga anak, para lumaki kayong malusog, dapat kumain kayo ng gulay at karne. Naintindihan po. Naintindihan nyo ba? Apo, parang matapang ang asawa mo. Hindi mo ba siya gusto? Gusto ko siya. Bakit hindi? Ang mga babae, mas maganda kung matapang. Kung hindi, ang mga bata, baka masira ang ugali dahil sa mga matatandang tulad ko. Ibig sabihin po, Hindi ba ako nag-aalala para sa'yo? Ang baba ng EQ mo at ang bagal mong magsalita.
hindi pa marunong maging romantiko. Ang itsura, ganoon lang din. Natatakot ako na. Baka mapatakbo mo ang apo kong manugang. Kaya nga, in-enroll kita sa seminar para sa mga mabuting asawa. Yang mukha mo. Ang mga lalaki kasi, kailangan din nilang matuto kung paano maging mabuting asawa. Kung hindi, sinong babae ang magkakagusto sa'yo? At saka, Tama na, Lola. Yung tungkol sa seminar, mamaya na natin pag-usapan. May seryoso akong itatanong sa'yo. ano yon? Hindi mo ba nakapansin na ang dalawang batang ito ay kamukha ni Furui? Nga, no. Magkamukha nga sila. Itong si Wolong, kamukha ni Rui. Itong si Fengchu, kamukha mo. Sabihin mo nga, kayo ba ang tunay na magulang ng dalawang batang ito? Kami ang magulang nila. Bo, bilang panganay, paano mo naman naipaupa ang mga kapatid mo? Hindi ba delikado yon? Hindi ba delikado yon? Ako. Hayaan mo na. Ako ang panganay, ako ang may kasalanan. Pamanhin, mommy, nagkamali ako, hindi ko na yang gagawin ulit. Ayos lang, basta alam mo ang pagkakamali mo. Nga pala. Orbo, Sinbo, saan mo sila pinaupahan? Rebo, Simbo? Hindi ko sila pinaupahan, nasa bahay sila. Mabuti naman. Sige, maglaro na kayo. Furui. Lumabas ka sandali kasama ko. Bakit? Lumabas ka sandali. Pupunta na sina daddy at mommy sa kwarto para mag-usap. Ng sikreto. Magandang pagkakataon. Bilisan natin at sabihin kay Lola. Simulan na natin ang ikalawang hakbang ng ating plano. Furui. Ikaw at ang lola ko. Mukhang close kayo sa dalawang batang inupahan niya. Hindi ah. Ngayon ko lang sila nakita. Kung close man ako sa kanila, dahil lang yan sa maganda ang ugali ko. Talaga? Naman, totoo yan. Bakit sa hapagkainan? Ang sinasabi mo ay sila. At hindi siya. Anong sila? Kami? Ikaw. Ang sabi ko, bakit sila mapili sa pagkain? Naku, naman na pala nila lahat sa'yo. Hindi kaya, sa'yo talaga ang dalawang batang yan. Gayon, daddy at mommy, para magkasundo tayong gayong gabi. Tama. Pero parang may kulang pa. Ay, nga pala. Hindi pa patay ang ilaw. Dito lang kayo magbantay. Ako na ang papatay ng ilaw. Hindi ka nagsasalita. Guilty ka, ano? Sino ang guilty? Yung dalawang bata. Inarkila lang yan ng lola mo. Anong kinalaman ko dyan? Umalis ka nga dyan. Sa susunod, yung walang kwentang bagay na yan, huwag mo na akong hanapin. Akaiba, bakit hindi mabuksan ang pinto? Bakit ka ang lapit-lapit? Bakit, bawal ba? Bakit ang init ng mukha mo? Ako? Baka naman may iniisip ka na hindi dapat isipin. Sino ang may iniisip na hindi dapat isipin? Ako? Buksan mo ang pinto. Marunong kang magbukas ng kandado. Kapag mag-isa kang nagpapalaking bata, syempre, kailangan marami kang alam. Bakit nasira ang pintong ito? Hahanapin ko ang tagapamahala para ipaayos. Tara na. Wolong, Fengshu, tara na. Fu Dabao.
Bakit ako na naman ang sinisisi? Mommy, pakinggan mo muna ako. Pag uwi natin, lagot ka sa akin. Tara na. Ngayong tapos na ang siyaw niyan, aalis na kami. Teka. Iwan mo ang bata. Ikaw. Hayaan na. Nasa bahay pa si Narbo at Sinbo. Kailangan kong bumalik para bantayan sila. Sige, alis na ako. Mommy, Bo. Maglaro ka na. Nakuha ko na ang buhok ng dalawang bata. Nakuha mo ba ang buhok ni Bo? Magpapad na test na ako ngayon. Aano ka nakakasiguro na ang Wolong at Feng Shui na ito ay mga anak mo rin at ni Rui? Kutob. Sig. Kung sina Wolong at Feng Shui ay mga apo ko rin sa tuhod, hindi ba't magkakaroon na ako ng 3 apo sa tuhod? Ayusin ko na ito ngayon. Orbo, Sinbo. Mommy. Mommy. Mommy, anong nangyari? Mommy, anong nangyari sa'yo? Malungkot ka ba? Hindi malungkot si Mommy. Medyo nag-aalala lang si Mommy. Naku, Orbo, Sinbo. Huwag na huwag kayong lalabas nitong mga nakaraang araw. At lalong huwag kayong tatawag na daddy sa mga estranghero. Huwag din kayong magpaparenta. Kung hindi magiging katulad din kayo ni Bo, hindi na makakabalik. Nakakainis na future. Poprotektahan ko talaga. Ang dalawa ko pang anak. Ay, nga pala. Kailangan kong paalalahanan si Nasbo at Bo na itago ang kanilang pagkatao. Pagkatapos ng kontrata, kukunin ko na sila pabalik. Sige, maglaro na kayo. paano na? Ang relasyon ni na Daddy at Mommy parang hindi lang walang pag-unlad, kundi lumala pa. Bakit ang tagal ng nakaparenta ni Nasbo at Tubo? Bakit ang tagal ng nakaparenta ni Nasbo at Tubo? Makakabalik lang sila pagkatapos ng bagong taon. Hindi ba't sinibak siya ni President Fu matapos siyang hilahin nito? Hindi ba't sinibak siya ni President Fu matapos siyang hilahin nito? Bakit nandito pa rin siya sa kumpanya? Ang kapal talaga ng mukha ng ibang tao. Pinagsabihan na nga ni President Fu. Ayaw pa ring umalis. Nga, wala talagang kaunting hiya. Furuli, anong sinasabi mo? Tunay na gawang loka na pang spray laban sa aso. Komportable para sa matatanda. Ligtas para sa mga bata. Masaya ako kung kalaban kayo. Mga advertiser, magbayad na kayo. Nabaliw ka na ba? Ginagamit mo yan sa opisina? Ayoko rin namang gamitin to. Sino ba kasing may gusto na araw-araw? Para kayong asong ulot na naangagat kung saan-saan? Baka magkarabis ako. Miss Fu, pinapatawag ka ni President Fu. Opo, darating na. Ate Vivi, tingnan mo. Sinagot niya ako. Tama na. Siya'y nababaliw, ikaw rin ba? Hindi ba madaling paalisin siya? Tara, puntahan natin si Chiyu. Eight Vivi. Furui. Bakit ang lapit mo sa anak mo? Nga. Bakit si Furuye at ang anak mo? Magkamukhang magkamukha? Eight Vivi. Anak mo ba talaga yung bata? Baka si Furuli ang tunay na ina ng batang iyan? Hindi. Hindi pwede. Ako ang dapat maging asawa ni Fuchiyu. Ate Vivi, bakit hindi ka nagsasalita? Hindi lang ako makapaniwala. Siya ang anak ko. Siya ang anak ko.
Pero ngayon, baka mas gusto niya na. Si Furui na lang ang maging nanay niya. Bakit ang sama-sama ni Furui? Para lang akitin si President Fu. Ginagamit pa ang bata. Ayoko sa mga ganitong kabi. Ate Vivi, hintayin mo lang. Pupuntahan namin siya at aawayin. Huwag na. Kung parusahan niyo siya sa kumpanya, madadamay din kayo. Kung gayon, huwag sa kumpanya. Ate Vivi, may ideya ako. Furui, may tinatago ka ba sa akin? Fuchu, ano na naman ang pinagsasabi mo? President Fu. Ang urgent document na pinadala ni Lola ni Fu Chiu. Lola ni Fuchu? Fuchu, anong document ang pinadala sa'yo ni Lola ni Fuchu? Ito ang DNA test ni Nadbo, Wolong at Feng Chu. DNA test. Fuchu, ano na naman ang kabaliwan mo? Bakit kailangan ng paternity test ni Nadbo? Para sa kanila? Ibigay mo sa akin ang document. Ikaw, hindi talaga sila ang mga anak ko. Makikita mo kung sila o hindi. Ibigay mo sa akin. Dbo, Saj. Ibigay mo sa akin. Masamang daddy, bitawan mo sa mommy ko. Special Assistant Fang, dalhin mo si Dabao. Halika na, young master. Bitawan mo ang masamang daddy ko. Huwag mong apihin si mommy ko. Dabaw. Kinakabahan ka. Hindi. Hindi ba gusto mong agawin? Sabay nating tingnan. Patay. Niloloko mo nga ako. Furui, ilan ba talaga ang anak mo? 3. 3 lang talaga? Pero dati sinabi mong 5 kambal ang anak mo. Nagbiro lang ako noon. Nagpapanggap lang ako para takutin sila. Kung hindi ka naniniwala, pwede akong manumpa. Kung gayon, wala President Fu, alis na ako. Alamin mo, sino ang nagparenta kina Wolong at Feng Chu? Alamin ang relasyon nila. Nakakagula. Ang asong yan si Fuchiu. Ang sama niya talaga. Nagpa-paternity test pa. Si. Utos ni Ate Vivi. Naiintindihan ko. Furui. Ito ang pinapabigay ni President Fu kay Boss Zeng. Siya ang pinapunta ko. Siya ang pinapunta ko. Hayaan na. Hirap pa naman siyang lokohin. Huwag ko na lang siyang tanungin. Sige, alam ko na. Kilala si Boss Zeng sa pagiging mapaglaro. Pagbalik niya, tingnan natin kung may mukha pa siyang lumandi kay President Fu. Magandang araw, Boss Zheng. Kayo po si Boss Zheng? Boss Zheng, ito po ang pinapahatid ni President Fu na dokumento para sa inyo. Si Jiwiwi, talagang nagpadala ng magandang paninda ngayon. Ikaw anong gagawin mo? Anong gagawin? Kailangan pa bang tanungin yan? Binabalaan kita. Huwag kang gagawang masama. Baby, huwag kang manlaban. Magiging malumanay si kuya. Masamang daddy, bakit mo kami pinagawang DNA test? Sinira mo ang lahat ng plano namin. Anong plano?
Hindi mo karapat-dapat malaman yan. Say. Kung gayon, iba ang itatanong ko. May iba ka pa bang kapatid? Hindi mo rin karapat-dapat malaman yan. Kung gayon, ako na mismo ang maghahanap ng paraan para alamin. Ikaw. Ako, Masamang dad, mabahong dad. Tanggal ka na sa pagiging daddy ko. Tatawagan ko na si mommy para lumayo siya sa'yo. Bakit hindi sumasagot si mommy? Masamang dad. Tinago mo na naman ba si mommy? President Fu, may nagpanggap na nagbigay ng utos nyo. Pinapunta si MS Fu sa Fushang Hotel para makipagkita kay Boss Zeng. ano? Fuchiu, bakit ngayon ka lang? Takot na takot ako. Ginalaw ka ba nila? Sabi mo takot na takot ka. Takot ako na mamatay silang lahat. Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Nasaktan ka ba? Siyempre hindi. Hindi. Nasaktan ako. Saan? Nasaktan ang aking damdamin. Bakit ka nakipagsabuatan kay Joey? Para papuntahin ako sa bastos na yan para magbigay ng dokumento? Hindi kita inutusan na magbigay ng dokumento. Ibig sabihin, gusto akong saktan ni Joey. Aba, ang cute na yan. Hindi lang ako binangga ng kotse. Pati sa kumpanya inisulto ako, okay lang yun. Ngayon, gumagamit pa siyang ganito. Mababang uri ang paraan. Gusto akong ipahamak? Pupuntahan ko siya sa opisina at sisirain ko siya. Si Jiwiwi, hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Baka nagkakamali lang kayo. Ayos. Ayos. Ito ba ang galawan sa short drama? Ngayon, sasabihin mo ba na si Joey ay inosente at mabait? At ako ang nagpapahamak sa kanya? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Wala akong pakialam kung ano ang ibig mong sabihin. Hindi ka naniniwala, di ba? Sige, ngayon ipapahiya kita. Tawagan mo si Joey. Ngayon na. Sabihin mo sa kanya na nahulog na ako sa bitan niya. Alam mo na ang susunod na sasabihin, di ba? Alam ko. Yiyire. Hello. Jiwiwi. Nagtagumpay ang plano. Ang galing. Ngayon, tingnan natin si Furuli. Kung paano pa niya akitin si Fuchiyu. Nga pala, napikturan mo ba ang hubad niyang larawan? Pero bakit mo kailangan? Siyempre, sa paglulunsad ng bagong produkto. Habang naroon ang mga reporter, ipapakalat ko ang mga larawang ito. Kapag tuluyan siyang napahiya at nasira ang reputasyon, doon lang siya tuluyang susukuan ni Fuchiyu. Nakita mo na? Siya ang gumawa niyan. So, paano mo siya gustong harapin? Gusto mo bang kulungan kita? Huwag na. Ako na mismo ang gaganti. Huwag na. Ako na mismo ang gaganti. Kung gusto niya akong saktan, hihintayin ko lang ang galaw niya. Tingnan natin kung sino ang masisira ang reputasyon. Joey, bakit mo ako pinahanap ng taong mananakit sa akin? Furuli, ano na naman ang pinagsasabi mo? Umakap na si Boss Zheng. Kaya huwag ka nang magkunwari. CJ, sabi mo sinaktan kita. Paano kita sinaktan? May lakas ka ba ng loob na sabihin? Para marinig ng lahat. Sabihin mo.
Sabihin mo nga. Para marinig ng lahat. Ikaw, kayo, makukuha ninyo ang karma ninyo. Tumawa lang kayo. Hindi na kayo makakatawa mamaya. Furuya, paano ka pa nagkaroon ng mukha para lumabas? Kalokohan. Kung hindi ako, sino ang magbibigay pugay sa inyong libingan? Ikaw, Tingnan ninyo. Ginagamit na lang siyang iba. Ang lakas pa rin ng loob niya magyabang. huwag mo siyang pansinin. Kapag nagsimula na ang press conference, ipapakita ko ang mga litratong ito. Tingnan natin kung paano pa siya magmamalaki. Maligayang pagdating sa Fu Corporation Fangbo Jewelries Spring New Product Launch. Ngayon, tawagin natin ang ating Product Director para magbigay ng presentasyon. Firuli, maghanda ka sa impyerno mo. Neng Fangbo Jewelry. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang direktor ng Fangbo Jewelry. Ngayon, inaanyayahan ko kayong panoorin ang aming presentasyon ng produkto. Jiweiwei, nagawa mo na ba? Nakuhanan mo ba ng hubad na litrato? Pero para saan? Siyempre, para sa paglulunsad ng bagong produkto. Habang narito ang mga reporter, ikalat ang mga litratong ito. Kapag tuluyan siyang nasira ang pangalan, doon lang sa tuluyang kamuhian ni Fuchiyu. Huwag na kayong kumuha ng litrato. Huwag na. Furuli, sinisiraan mo ako. Ano ang sinisiraan ko sa'yo? Sa ganito kahalagang okasyon, pinalitan mo ang impormasyon ng produkto. Ng peking video. Ano pa bang tawag dyan kundi paninira sa akin? Ako ang naninira sa'yo? Sige nga. May original pa akong recording ng video rito. Gusto mo bang iparinig? Para makitang lahat? Hindi. Hindi niya pwedeng iparinig ang recording. Furuli, huwag kang sumobra. Kahit gusto mong palitan ang posisyon ko at maging direktor, hindi mo naman ako pwedeng sirain ng ganyan, di ba? Nga, Furuy. Paano mo nagawa yan kay Ate Viva? Ang dami niyang naitulong sa'yo. Ang pag-alaga nyo sa empleyado ay ang pag-alaga sa kanila hanggang sa kama ng kliyente? Mukhang kayo rin. Ay madalas ding umakyat sa kama ng kliyente, ah. Umuusok na ang kamera ko. Ano ba talagang nangyayari? Away sa loob ng kumpanya ba yan? O paninira ng kasamahan? Malinaw na yung ilang tao. Sinisiraan tong isang to. Tapos lumaban siya, di ba? Malaking kumpanya. Talagang komplikado. Mas kapanapanabik pa to kaysa sa Empresses in the Palace. Hindi naman pwedeng ganoon ang sabihin. Hindi komplikado ang malaking kumpanya. Kundi kapag malaki ang gubat, madaling makahatak ang mga masasamang isda at hipon. Ikaw ang masamang isda at hipon. Furui, alam mong kabit ka. Alam mong si Ate Vivi ang asawa ni President Fu. Tapos nilalandi mo pa si President Fu. Kung mamatay ka, kasalanan mo. Sabi mo asawa siya ni President Fu? Joey Wei, kaya mo bang sabihin yan? Kaya mo bang aminin? Bakit hindi ko aminin? Si Ate Vivi namin. Nag-aanak na nga sila ni President Fu. May anak na si President Fu. Nga, at mahal na mahal ni President Fu ang anak ni Ate Viva. Araw-araw niya itong dinadala sa opisina. Kaya nga. Kaya may mga maliliit na kita na nakabantay. Gustong gamitin ang anak ni Ate Vivi para umanga. Naku, ang tindi naman yan. Joey Wei, sigurado ka bang asawa ka ni President Fu? At ikaw ang ina ng anak ni President Fu? Anong gagawin ko? Kung aaminin ko, magagalit sa akin si Chiyu. Pero kung hindi ko aaminin, malalaman nilang nagsinungaling ako. Bilisan mo, sabihin mo na. Huwag mong bigin ang mga alipores mo. Bilis! Ate Vivi, bilisan mo, umamin ka na. Sabay-sabay nating sampalin ang kabit na yan. Ako. Tama. Ako ang asawa ni Chiyu. At ako rin ang nanganak sa anak niya. Hindi siya ang mommy ko. Ikaw na masamang babae. Hindi siya ang mommy ko. Ikaw na masamang babae.
Bo, Bakit siya nandito? Hindi pwede. Kahit pa si Furuli ang nanay niya o hindi. Hindi dapat malaman ng mga reporter. Nagsisinungaling ako. Baby, bakit ka nandito? Hindi ito lugar para sa mga bata. Sige na. Hanapin mo si Daddy. Huwag mo akong hawakan. Ikaw na masamang babae na nagpapanggap na mommy ko. Mommy, hinawakan niya ako. Ang batang ito ang anak ni President Fu. Sabi niya hindi si Ji Weiwei ang mommy niya. Kaya nagsisinungaling sila. Hindi ako nagsisinungaling. Ako ang mommy ng bata. Tama, young master. Ang babaeng ito ay nagpapabait lang sa'yo para kay daddy mo. Huwag kang magpapalin lang sa kanya. Baby, halika rito. Huwag kang magalit kay mommy. hindi. Sinabi na ni Bo, ako ang mommy niya. Sa ganitong sitwasyon, nagpapalusot ka pa rin? Hindi ako nagpapalusot. Kung gusto mong umangat, hindi mo dapat gamitin ang bata. Tama. Nga. Anak yan ni Ate Vivi. Huwag mong subukang linlangin ang lahat. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo, ano? Kung gayon, kailangan kong papuntahin si Fuchu dito para turuan kayong leksyon. Kahit dumating pa si President Fu, ano ngayon? Pagdating ni President Fu, si Ate Vivi pa rin ang kakampihan niya. Tama. Talaga. President Fu, Tingnan niyo po. Ang anak niyo po at ni Ate Vivi, kinukuha ni Furui. Umalis ka. Furui, nakita mo? Pinapaalis ka ni President Fu. ikaw ang pinapaalis niya. Kung may problema ka sa utak, magpa-ospital ka. Fuchu, halika rito. Fuchu, sabihin mo sa kanila. Sino ang mommy ni Dabao? Ikaw. President Fu, paano mo nagawa yan kay Ate Vive? Kung si Furui ang mommy, ano na lang si Ate Vive? Siya ay isang kidnapper. Chiyu, ang tagal na nating pinagsamahan. Tapos ngayon, pahiyain mo ako ng ganito. Naggangga kang asawa ko. Sinaktan mo ang ina ng anak ko. Tapos ngayon, pag-usapan mo pa ang pinagsamahan natin. Anong gusto mong gawin sa kanya? Mukhang mayaman naman itong si Jiwiwei, di ba? Medyo. Kung gayon, paalisin siya sa kumpanya. At bigyan akong 2 bilyon. 2 bilyon? Bakit hindi ka nalang magnakaw? At itong 2 ito, na walang ginawa kundi maging alalay. Alayasin mo rin. Furui, huwag kang sumobra. Palayasin silang lahat. I-blacklist sa buong industriya. Dalhin sila. President Fu, nagkamali ako. Patawarin niyo kami. Nagkamali ako. Chiyu, hindi mo ito magagawa sa akin. President Fu, nagkamali ako. Tara na. President Fu, sandali. Gusto ka naming interviewin. President Fu, gusto naming itanong. Gayon, kayo at si MS Fu. Ano ang relasyon nyo? Walang relasyon. Mga kaibigang reporter, sana ay manatiling sikreto ang nangyari. Ang paglulunsad ng bagong produkto, muli naming idaraos. Muli namin kayong imbitahan sa tamang panahon. Kung gayon, Special Assistant Fang. Ang relasyon ni President Fu at MS Fu. Sikreto rin ba ito? Ito. Bo, yayaman na tayo. Ngayon, si Mommy, makakabili ng maraming laruan para sa inyo. Ang galing ni mommy. Gayon, kayo ni MS Fu. Ano ang relasyon ninyo? Walang relasyon. Tara na. Mommy, babalik na ako para mag-aral. Sige, umuwi ka na. ₱10 milyon, 20 milyon, 30 milyon. Ang saya mo yata. Naresolba na ang problema sa nakakainis na tao. Kaya syempre masaya ako. Eh paano naman tayo? Bakit mo sinabi sa reporter na wala tayong relasyon? Ano ba ang sasabihin ko? Ang lihim na relasyon ng boss at empleyado? Pero sa sinabi mo, malalagay si Bo sa isyu ng pagiging anak sa labas. Kaya ano? Hindi mo naman ako pinakasalan. Huwag mong kalimutan. Ano ang sinabi mo 7 taon na ang nakakaraan? Ang kasal ay hindi laro.
Kahit magkakasal pa ako. Hindi ikaw ang pakasalan ko. Mula high school. Ako, isang babae. Walang kahiyang hinabol ka sa loob ng 7 taon. Hindi ba tinanong kita kung pwede kitang habulin? Ikaw ang tahimik na tumanggap ng damdamin ko. Binigyan mo ako ng pag-asa. Tapos sa panahong pinakakailangan kita, pinabayaan mo akong mawalan ng pag-asa. Fuchi, ginawa mong libangan ang damdamin ko. Anong karapatan mong questionin ako? Noon, President Phi, kung wala ka nang sasabihin, babaling na ako sa trabaho ko. hindi ko ginawang libangan ang damdamin mo. Hindi ako pwedeng magpakasal sa iyo dahil gusto ng pamilya Fu na makakuha ng pondo sa pamamagitan ng kasal para makapag-ipo sa ibang bansa. Ang buong bagay na yon ay isang bitag. Kapag tumayag ako, madadamay din ang pamilya Fu. Ang nagplano ng bitag na yon ay naresolba ko na hindi mo na rin kailangang magkakasal. Pero, nang gusto kong sabihin sa iyo ang dahilan, ikaw naman ang bata ka pa noon, pero ang init ng ulo mo, tapos tumakas ka pa ng 7 taon. Hindi mo rin naman ako masisisi. Noon, pagkatapos ng nangyari, parang gusto mo akong patayin. Ano ako babalik? Hindi mo ba napansin na hindi ako nagdadala ng tao para hulihin ka? Kaya, umakas ako ng walang dahilan. Hayaan na, tapos na ang lahat. Hindi na kailangang pag-isipan pa. Bakit hindi kailangang pag-isipan? May 3 na tayong anak, pero sinasabi mo sa iba na wala tayong relasyon. Hindi naman mali yun. Tayo lang ang magulang ng mga bata. Wala naman talaga tayong relasyon. Paano namang walang relasyon? Fuchu, ganyan ka. Mukha kang asawang iniwan. Isang mapait na asawang iniwan. Gusto mo talagang kumpirmahin ang relasyon natin? Baka gusto mo akong pakasalan? Hindi ako nagpakasal para lang kumpirmahin ang relasyon, kundi Naintindihan ko. Gusto mo lang pakasalan ng iba, di ba? Ayos lang. Hindi rin naman ako masyadong gustong magpakasal sa'yo. ayaw mong magkakasal sa akin. Magpahinga ka na lang dyan. Papasok na. Magpahinga ka na lang dyan. Papasok na ako sa trabaho. May 3 ka ng anak sa akin. Kung hindi ka magpakasal sa akin, kanino ka magpakasal? Pasok. Nagsisisi ka. May problema ka. Sino na naman ang nakagalit ni President Fu? Mamaya, hindi kaya dahil nauna ang kaliwang paa ko pagpasok. Sisantihin ako ni President Fu. President Fu, gusto po sanang itanong ng mga reporter. Pwede po bang i-report ang relasyon ninyo ni MS Fu? Siyempre, I report. At sa buong internet pa, para malaman ng lahat, siya ang mommy ng anak ko. Opo. Opo, si MS Fu, ang mommy ng ating munting young master. I-report. Hindi lang basta i-report, kundi i-report ng malawakan, para malaman ng buong mundo. Si MS Fu, ang mommy ng anak ni President Fu. Tatay. Bigyan mo ako ng 200,000. May nakita akong sapatos. Ikaw, para kang sapatos. Tapos 200,000 pa. Ibenta mo na lang ang tatay mo. Tingnan mo nga ang itsura mo. At yang ate mong walang kwenta. 7 taon nang umalis. Ngayon, nakasama si President Fu. Hindi man lang tumulong sa pamilya. Si Furui, nakasama si President Fu. Talaga, Tay? Nakasama niya? Ito. Hindi ba dapat bigyan siya? Ang sariling pahina sa family tree natin. Ito. Anong tinitingnan mo? Ang tagal nang nakabalik ng walang kwentang yan. Hindi man lang umuwi para bumisita. Mukha ba siyang tutulong sa pamilya? Hindi pwede yan. Eat ko siya. Kung hindi niya ako tutulungan, sino pa? Pupuntahan ko siya, Tay. Fu. Nasaan ba si Furui? Ikaw na walang kwenta. Sabi sa balita, nagtatrabaho siya sa Fu Corporation. Saan pa ba siya pupunta? Alam ko na, alam ko na. Mga walang kwenta. 2 walang kwenta. Miss Fu, batay sa komprehensibong pagsusuri ng kakayahan at disenyo,
ikaw ang kasalukuyang, ang pinakaangkop na maging, direktor ng Fangbo Jewelry. Mula ngayon, dito ka na sa opisina na ito magtatrabaho. Talaga? Siyempre, totoo. Ang dokumento ng proyektong ito, pakipirmahan mo na lang. Pero, may kaunting, maliit na plano si President Fu. Miss Fu, sa totoo lang, si President Fu, talagang mahalaga ka sa kanya. Talagang mahalaga ka sa kanya. Masyado lang siyang matigas ang ulo. Totoo. Sige na, alam ko na. Lumabas ka na. Magtatrabaho na ako. Siege po, magtrabaho ka na, Miss Fu. Bawal pumasok, sir. Hinahanap ko ang Ed ko. Bawal pumasok. Bitawan mo. Bitawan niyo ako. Bitawan. Furuy, sabihin mo sa kanila na bitawan ako. Bitawan niyo siya. Ano ang kailangan mo? Wala naman. Ngayon lang kasi, narinig ko na nakakabit ka kay President Fu. Hihiram ako sa iyo ng panggastos. Hindi naman marami ang hinihingi ko. 2 milyon lang. Talagang sa President Fu, nagkaanak ang babaeng yan. Kaya mo yan ibigay, di ba? Si Fuchu ang nagbigay sa akin ng pera. Bakit ko naman ibibigay sa'yo? Kapatid mo ako. Ang pera mo, kung hindi sa akin, kanino pa? Gusto mo ang pera, di ba? Sige, lumapit ka. Bibigyan kita. Humingi ka sa tatay mo. Naglakas loob kang saktan ako? Sinasaktan kita talaga. Furuy, lalabanan kita. Dalhin niyo siya pababa. At isabit niyo sa pintuang. Bawal pumasok si Fuyaozu at mga aso. Rupo, sabi mo may masamang tao na nanggugulo kay Mommy. Nasaan na ang masamang taong yon? Tingnan mo, nandun ang masamang tao. Bilisan mo, umalis ka na. Furuy, naglakas loob kang saktan ako, ha? Sinasabi ko sa'yo, ang ginagawa mo ay pagtalikod sa pamilya. Pag-uwi ko, isusumbong kita kay tatay. Tapos ka. Umalis ka na nga. Huwag kang gumawa ng gulo. Bastos na gwardiya, sinasagot mo ako? Humanda ka. Saan nanggaling ang 3 batang yan? Ginulat niyo ako. Ikaw ang nambubuli sa Mommy namin. Anong nambubuli sa mommy nyo? Sino ba ang mommy nyo? Nagkukunwari ka pa. Hindi ka pa rin nagsisisi. Umalis na kayo. Lumayas na kayo. Mga bata lang kayo. Tigil! Bakit hindi ako makagalaw? Bugbugin siya. Tulong. Tulong. Nasaan ang mga tao? Ang sakit. Tulong. Sino ang 2 batang yan? Sa tabi ng batang Ginoo. Kung mang-api ka pa ulit kay Mommy, babagbugin ka ulit namin. Tama. Kayo. Sino ba talaga ang mommy nyo? Ang Mommy namin ay Saifu Roque Shemper. Ang Mommy namin ay Saifu Roque Shemper. Ibig sabihin, ito ang iba pang 2 anak na itinago ni Furuy. Tinulungan namin si Mommy na bagbugin ang masamang tiyo. Pinrotektahan namin si Mommy. Pero hindi tayo pwedeng maging kampante. Marami pa rin kalaban ang Mommy natin. Fu Dabao, Naku, sa dade. Takbo. pigilan sila. Dumating na si Dad. Bilisan natin. Mag-isip tayong paraan para makatakas. Kuya, huwag kang magpanik. Kami na ang bahala. Pikit kayo. Blinas technique. Simulan. Ano yon?
Naku, ang bilis tumakbo. Fu Dabao. Sino ba talaga ang dalawang batang yon? Sisi. Hindi pwedeng sabihing sisbo. Sina Wulong at Feng Chu. Wolong at Feng Chu. Ang lumang bahay ay mahigit 10 kilometro mula rito. Paano sila napunta rito? Sabihin mo. Sino ba talaga sila? Sina Wulong at Feng Chu na. Masamang daddy, mabahong daddy. Hindi mo na ako mahal. Hindi ka na naniniwala sa sinasabi ko. Hindi pa rin kasing galing umarte ng mommy mo. Kailangan pa ng practice. Huwag kang magdahilan sa akin. Nagsisinungaling ka ba? Nasa bahay ba sina Wolong at Feng Chu? Tatawag ako. Sa lola mo, malalaman ko. Naku, hindi pa kami nagkaroon ng oras para makipag-ugnayan kina Sbo at Ubo. Anong gagawin ko? Wolong. Feng Chu, nasaan kayo? Huwag ninyong takutin si Lola. Kayong dalawa, bilisan ninyo at hanapin sila doon. Opo. Huwag ninyong takutin si Lola. Kayo. Bakit tumatawag si Chiyo? Alam na kaya niya ang tungkol dito. Chiyo, may kailangan ka ba? Wala naman. Gusto ko lang itanong sa inyo. Nasa bahay ba sina Wolong at Feng Chu? Wala kami sa bahay. Lumabas kami para maglaro. Dinala nyo ba sila sa kumpanya? Chiyo, paano mo nalaman na dinala ko sila sa kumpanya? Kita mo na? Sabi ko na nga ba, sila sina Wulong at Feng Chu. Nakita ko sila kanina. Nakita mo sila. Mabuti. Kung gayon, mabuti. Naku, nakakagulat naman. Mabuti na lang at hindi nawala ang bata. Lagot. Mga bata, huwag kayong mag-alala. Ang lola na ito, nagulantang lang kaya nawalan ng malay. Hindi naman siya nasaktan. Pero tungkol sa insidenteng ito, hindi ninyo ito kayang asikasuhin. Kailangan ninyong tawagin ang inyong mommy at daddy. Naintindihan ninyo? Opo, naintindihan po. Salamat po, Dr. Tito. Ang babait ninyo. Simbo, tatawagan ko na si mommy ngayon. Ikaw naman, tawagan mo ang pamilyang lola. Tawagan mo ang pamilyang lola. Ang apo kong si Simbo. Kuya, ito ba ang tatawagan? Subukan mo na lang tawagan. Hello. Hello, Tito. Hindi po namin sinasadya, nabangga po namin ang lola ninyo. Pumunta po kayo agad sa City Hospital. Sige, pupunta ako agad. Hindi sinasagot ang tawag ni Mommy. Baka ba siya? Ano na ang gagawin natin? Huwag kang magpanik. Nagpadala na akong mensahe kay Mommy at Bo. Siguradong makikita nila yon. Sinbo, tingnan mo ulit si Lola. Okay lang ba talaga siya? Malusog naman si Lola. Pero, bakit parang pakiramdam ko? Pamilyar si Lola. Pamilyar nga. Bakit kayo? Kayo ba ang nagdala sa akin dito sa ospital? Opo, Lola. Lola, pasensya na po. Hindi po namin sinasadya na mabangga kayo. Lola, pasensya na po. Ay, wala yon. Masyado lang akong nagmamadali sa pagliko. Kumusta po kayo, Lola? May masakit po ba sa inyo? Wala. Ayos na ayos si Lola. Lola, tuyo po ang labi nyo. Kukuha po kami ng tubig para sa inyo. Opo, kukuha po kaming tubig para sa inyo. Huwag na. Ang bait naman ng dalawang batang ito.
Lola. Lola, kumusta po kayo? Ano po ang sabi ng doktor? Lola, kumusta po kayo? Ano po ang sabi ng doktor? Wala yon. Nabangga lang ako ng 2 bata. Hindi ko sila sinisisi. Hindi sila ang may kasalanan. Matanda na kasi ako. Hindi nakapag-react agad. Hindi nakaiwas agad. Kung gayon, nasaan na ngayon ang 2 bata? Kumuha sila ng tubig para sa akin. Babalik din sila agad. Kuya, habang iniisip ko, parang pamilyar sa akin ang lola na yun. Nakita na ba natin siya dati? Hindi ko rin matandaan. Pero sa tingin ko sa mukha niya, parang kamag-anak natin siya. Kamag-anak? Anong klaseng kamag-anak? Sa panig ba ni Daddy o ni Mommy? Parang sa panig ni Daddy. Daddy! Mommy! Sbobo. Mommy, miss na miss ka namin. Sbo. Bo. Paano kayo naparito? Nakumputa ni Kuana, may masamang tao na mang-api kay Mommy. Kaya dinala kami ni Lola para suportahan si Mommy. Ako, ang mommy ninyo napakagaling ko. Kailangan ko pa bang suportang iba? Pero kahit gaano kagaling si Mommy, kapag inapi, malulungkot at magagalit pa rin siya. Ayaw namin na ganon si Mommy. Kayo talaga. Kayo ang nagpapainit sa puso ni mommy. Naku, Mommy! Kanina, nabangga ni na Erbaw at Sanbaw ang isang matenda. Ano? Nasa ospital sila ngayon. Tara, puntahan natin sila. Mommy, sasama rin kami. Tara. Kayo ang nakabangga sa lola ko, di ba? Nasaan ang mga magulang ninyo? Hindi po makakapunta si Mommy. Ang daddy ninyo. Bakit sila nakatingin sa akin? Bakit sila nakatingin sa akin? Wala na ba silang daddy? Okay lang po kahit wala si Mommy. May pera po kami, kaya naming ayusin to. Magkano po ba ang kailangan naming bayaran? Ito. Hindi na kailangan. Makakalabas na ako mamaya. Halika, mga apo ko. Tingnan ninyo si Lola. Halika. Paano kung Lola na lang po ang itawag namin sa inyo? Mas malapit po yon. Sig. Kung gayon, tatawagin ko kayong mga apo ko. Okay lang ba? Halos magkapareho na kaming henerasyon ni Daddy. Chiyu. Hindi mo ba napapansin ang 2 batang ito? Hindi mo ba napapansin ang 2 batang ito? May hawig sa'yo. Lola. Huwag niyo pong titingnan ang isang bata lang, at isipin kamukha ko. Daddy! Itong 2 bata ay talagang may pagkakahawig kina Wolong at Fenchu. May pagkakahawig kina Wolong at Fenchu. Nasaan? Naku! Sa Mommy na yan. Dadalawin ko lang ulit ang pasyente. Sig. Asensya na po. Anong gagawin? Malapit na sa Mommy. Kapag nangyari yon, malalaman ng masamang Daddy. Namga anak din niya kami. Bilisan niyo, sabihan si Mommy na huwag nang pumunta. Mga bata. Anong mga pangalan nyo? Ako si San. Sunbo. Kung gayon, may kuya ba kayo? Sidbo. Hindi. Mali ang narinig niyo. Ang pangalan niya ay Shanbao. Ako si Haibao. Tama. Hindi ako si Sanbo. Wala akong kuya. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nagkamali lang kanina. Ngayon, sigurado akong walang problema. Tama ito nga. Lola sa tuhod.
ang aking mga apo sa tuhod. Lola! Nandito na si Rui. Lola! Sino ang dalawang batang ito? Sila po ang nakabangga sa akin. At dinala ako sa ospital. Mababait na bata. Ganoon pala. Lola, narinig ko po na may nakabangga sa inyo. Dalihan mo nang dalhin si Dabao at ang iba pa rito. Magpahinga muna kayo ni Dabao. Kakausapin ko lang ang dalawang batang ito. Wala namang malaking problema. Huwag mong pahirapan ang mga bata, ha? Sige po. Anong nangyayari? Mommy, bilis! Si Daddy at ang doktor nagbabayad. Babalik sila maya-maya. Ano? Tama. Kanina, sinadya pa ni Daddy na subukan ang relasyon namin ni Dabao. Dito ka lang. Lola, dumating na ang pamilya ng dalawang batang ito. Dadalhin ko sila para tanungin ang sitwasyon. Huwag na. Wala namang problema. Hindi pwede. Kailangan pa rin sundin ang proseso. Diba walang feng shui? Tara na! Paalam, Lola. Paalam. Sino ang dalawang ito? Ano kung 5 ang anak ko sa isang panganganak? 5 nga ang anak ko sa isang panganganak. May pakialam ka ba? 5 sanggol sa isang panganganak. Ikaw talaga ang ina ng dalawang ito. Hindi po. Dinala ko lang ang mga bata para bisitahin si Lola. Dumating lang ang mga kamag-anak ng dalawang batang ito. Kaya kakausapin ko lang sila. Bakit ganyan ang iniisip mo? Totoo yan. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Lola. Dahil nandito ka na, bantayan mo na lang si Nadbo. Aalis na ako. Orbosenbo, bilisan ninyo, umuwi na kayo at magtago. Huwag na kayong magpahuli ulit kay Daj. Sige na, bilis. Bakit, Mommy? Mommy, kailangan ba nating ganito? Magtago habang buhay? Chiyu. Ikaw at si Rui, hindi na kayo mga bata. Taon-taon na lang kayong nagpapalipas. Ang laki na ng mga bata. Bakit hindi pa kayo magpakasal? Ayaw niya akong pakasalan. Bakit ayaw niyang pakasalan ka, Daddy? Hindi ko alam. Alam ko. Ang tigas ng bibig ni Daddy. Halata namang nag-alala siya kay Mommy na baka apihin sa labas. Kaya niya pinapunta si Mommy para magtrabaho sa Fu Corporation. Pero ayaw lang sabihin ni Daddy. Ang tigas ng bibig ni Daddy, parang peder. Ang tigas din mukha ni Daddy. Halata namang masaya siya pag nakikita si Mommy. Pero hindi siyang gumingiti. At lagi pa siyang nagpapanggap na ayaw niya ka Mommy. Sa salita ng mga netizen. Strong. Si MR Porma. At saka, narinig ko Daddy. Nagreklamo si Mommy tungkol kay Daddy. Ang tigas daw ang katawan niya at matagal pa. Tama na. Kung magpatuloy ka pa, magiging bastos na yan. Ayaw din naman ni Mommy na itago ang inyong pagkatao. Kaso, baka agawin kayong daddy ninyo. Kung magpakasal si Mommy at Dad, hindi na yan problema, di ba? Magpakasal? Ito. Ayaw ba ni Mommy? Furui. At yang dalawang paslit pa. At yang dalawang paslit pa. Talagang na-cruise ang landas natin. Ngayon, nasa kamay ko na kayo, di ba? Tawagin mo ang 12-12 tauhan. Gusto ko ng 12-12. Gusto ko ng 12-12. Ang dalawang batang yan ay kakaiba. Hindi sila kayang hawakan ng kaunting tao. Kung ganoon. Chiyu, tawagin mo si Rui. Mag-usap kayong dalawa ng maayos. Ayusin niyo lang ang hindi pagkakaunawaan, di ba?
Sa tingin ko, maganda yan. Tatawagan ko na si Mommy. Naku! Si Mommy, dinakip ang masasamang tao. Okay lang ba sina Erbao at Sanbao? Sige, umalis na kayong dalawa. Ako na ang bahala sa natitira. Fu Rui. Ang yabang mo, ah? Ngayon, nasa kamay ko ka pa rin. Hindi mo ako bibigyan ng pera. Walang problema. Ako mismo ang hihingi kay President Fu. Ako mismo. Hello, President Fu. Nasa akin ngayon ang ED ko. Kung ayaw mong may mangyari sa kanya, magpadala ka ng 20 milyong piso. 20 milyon. Iligtas si Mommy. Lola. Ako nang mauna kasama ang mga tao. Alagaan mo sila. Bilisan mo. Sig, huwag na huwag mong hahayaang masaktan si Rui. Tara na. Hindi ko rin alam kung gusto ko ba siya. Kung masaktan si Rui, o tuluyan ko siyang mawala, ano ang mararamdaman mo? Bilisan mo. Fu Rui, Ikaw ang nagkidnap. Fiyaozu, bakit ang baho mo? Natay ka ba sa takot dahil sa suntok ko? Hindi. Utot yan. Utot yan. Umiiyak ka pa. Sasabihin ko kay tatay na sinaktan mo ako. Umiiyak ka pa. Kung iyak ka pa. Kung iyak ka pa. sa tingin ko, naiintindihan ko na kung gusto ko ba talaga siya o hindi. Fuchu, dumating ka. Sana hindi ka nasaktan. Itong maliit na walang kwenta na to. Paano niya ako masasaktan? Dumating ka sa tamang oras. Itong walang kwentang to. Gusto ka pa niyang i-blackmail. Hindi ko yan palampasin. Furui, kapatid mo ako. Binugbog mo na ako ng ganito. Ano pa bang gusto mo? Manahimik ka. Ibigay mo ang cellphone. Ibigay mo. Hello, Hoy, hukluban. Furui. Ako nga. Sasabihin ko sa'yo. Ang mahal mong anak ay nasa kamay ko ngayon. Kung gusto mong maging maayos siya, bigyan mo akong 40 milyon. Maliit na kid. Kapatid mo siya. Ano ngayon? Bibigyan mo ba o hindi? Kung hindi, bubugbugin ko siya ha. Bubugbugin ko siya. Sig. Kung gusto mo ng pera, ikaw mismo ang pumunta sa bahay ng mga Fu para kunin. Pupunta ka ba? Pupunta. Bakit hindi? Pagdating niya, gugulpihin ko siya ng husto para maranasan niya ang patakaran ng pamilya Fu. Bakit ang dami mong kasama dito sa bahay? Akala mo ba tanga ako? Alam kong patibong to. Tapos mag-isa lang akong pupunta?
Mga tao, dalhin niyo rito ang kanilang pinakamamahal na si Yao Zu. Dalhin niyo rito. Tigil. Tumayo ka ng maayos. Yaozu, bakit ka naggaganyan? Tay, iligtas mo ako. Papatayin ako ni Furui. Ikaw na suwail na anak. Kapatid mo siya. Paano mo nagawa yan? Tingnan mo. Sinaktan ko siya. Anong gayon, matanda? Anong gayon, matanda? Walang galang. Ako ang tatay mo. Mula noong 7 taon na ang nakalipas, nang ipinagbili mo ako para sa pera. Ikaw, hindi ka na ang tatay ko. Ikaw. Hindi ka pa kasal kay President Fu. Tapos, Ipapaalam ko sa lahat ang iyong kasalanan ng pagiging suwail at pananakit sa iyong kapatid. Sisiyahin ko ang reputasyon mo. Tingnan natin kung paano ka makasal sa pamilya Fu. huli na para takutin ako dyan. Kasi nagsimula na akong mag-livestream. Halika, batiin mo ang lahat, matanda. 2,025 na. Suportahan nyo. 2,025 na. 2,025 na. Bakit Bakit meron mayroon pa rin pa rin nagpapabor sa Ang matandang ito, malapit na sobrang mababaw bubugbog sa lalaki. Bakit meron pa rin nagpapabor sa kabayo? Malapit nang mabugbog si Yao Zu mo. Ikaw. Ito ang aking mahal na Yao Zu. Batiin mo sila. Umayos ka. Gusto kong makita ang leave na pambubugbog sa kapatid. Leave na pambubugbog sa kapatid positibo isa 0086. Gusto kong makita ang leave na pambubugbog sa kapatid. Leave na pambubugbog sa kapatid positibo isa 0086. Gusto kong makita ang leave na pambubugbog sa kapatid. 7 taon na ang nakalipas ang matandang ito. Gusto niya akong ibenta sa isang matandang lalaki. Para lang makabili ng kotse para kay Yao Zu. 7 taon akong umalis ng bahay. Hindi nila ako pinansin. Ngayon, bumalik na ako. Pinipilit pa rin niya akong buhayin si Yao Zu. Mga netizens, kilalanin niyo ng mabuti. Ito si Yao Zu. Huwag kayong magkamali at magpakasal dito. Kung hindi, tulad ko, kailangan niyong ibenta ang sarili niyo para buhayin ang kapatid niyo. Ibigay mo sa akin yan. Ikaw na suwail na anak. Ikaw mismo ang sisira sa kapatid mo. Alam mo rin naman na mas pinapaboran mo ang lalaki kaysa babae. Hindi ka na tao sa ginagawa mo. Ayoko nang magsayang ang oras sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, nandito ako ngayon para putulin na ang ugnayan natin bilang mag-ama. Putulin ang ugnayan. Inaghirapan kong palakihin ka. Ngayon nakasama mo na si President Fu. Gusto mo nang putulin ang ugnayan natin. Naku, tigilan mo yan. Huwag kang magyabang. Mula pagkabata, ang ginagastos ko ay manako sa nanay ko. Mabuting at hindi ko pa pinapabalik sa'yo. Ang natitirang mana. Wala akong pakialam dyan. Kung gusto mong putulin ang ugnayan natin, maglabas ka ng 1 bilyong yuan. Hindi sapat ang 1 bilyon, tatay. 2 bilyon. Sasabihin ko sa'yo, matandang hukluban. Hindi lang 1 bilyon. Kahit 2 sentimo, hindi ko ibibigay sa'yo. Suwail na anak, gusto mo akong patayin sa gali. Tingnan mo, patayin kita. Tatay, Ikaw na suwail na anak. Gusto mong putulin ang ugnayan natin. Hindi ako papayag. Wala akong pakialam kung papayag ka o hindi. Nandito ako ngayon. Nandito ako ngayon para lang ipaalam sa'yo. Kung gusto mong gumawa ng gulo, ayos lang. Tutal, marami akong paraan at pamamaraan. anak, uwi na tayo, anak. Hindi. Bakit niyo ba ako laging sinasaktan? Tapos na. Ikaw na suwail na anak. Ngayon lang siya hindi pumayag na makialam ako, kaya hindi kita ginalaw. Pero kung patuloy kang magiging walang hiya, huwag kang magtaka kung sirain ko ang pamilya Fu. Daddy, Salamat. Salamat saan? Salamat sa pagtatanggol mo sa akin kanina. Sa totoo lang, hindi pala masama ang pakiramdam o may kinakapitan. Gusto mo bang kapitan ako habang buhay? Ang ibig kong sabihin, gusto mo bang magkakasal sa akin?
Gusto mo bang magkakasal sa akin? 5 taon akong sumama kay Fuchiyu. Bakit pagdating mo lang? Inagaw mo na ang lahat. Furuli, hindi ba't nagmamalaki ka lang dahil may anak ka? Kapag nawala ang mga bata, ano pa ang ipanlilinlang mo kay President Fu? Magandang umaga. Magandang umaga. Ang tinanong ko sa iyo noon, ano na ang iniisip mo? Pag-isipan ko pa ng kaunti. Ito ang regalo ko para sa'yo. Magandang umaga, President Fu. Special Assistant Fang, Bakit po, President Fu? tingnan mo. May kakaiba ba sa akin ngayon? President Fu, ang bago ninyong salamin ngayon ay napakagwapo. Napakasopistikado. Tingnan mo ulit ng maigi. Hindi ba ito ang bagong disenyo ng couple bracelet ng Jewelry Department? President Fu, balak niyo po bang maging endorser? Ito. Regalo ito ni Furui sa akin. Ito. Regalo ito ni Furui sa akin. Alam ko na. Pinapitikim lang po kayo ni MS Fu. Tama po ba? Special Assistant Fang, wala ka bang girlfriend? Opo. Buti nga sa'yo. Ako. Wala akong girlfriend. Hindi ba dahil sa sobrang busy ko sa trabaho? Si President Fu, ganoon ako kausapin. Grabe naman, hindi ba't single lang ako sa loob ng 29 taon? Anong masama sa pagiging single? Bakit kayo tumatawa? Bakit kayo nakatingin? Hindi pa ba kayo nakakita ng single? Anong nangyari kay Tito Fang? Wala ako. Gusto ko lang magka-girlfriend. Daddy, bakit ka nakangiti ng mag-isa? Wala. Buti dumating ka. Tanungin mo nga si mommy mo para sa akin. Kung libre siya ngayong gabi. Gusto ko siyang imitahan kumain. Sag. Ang weird talagang mga matatanda. Naku, si Kuya kinidnap. Bilisan niyo, tawagan si Mommy. President Fu, tingnan niyo po. Ito po ang construction blueprint. Bakit ako tinitingnan? Tingnan ang mga dokumento. Tinitingnan ko. Bo, may sinabi ba siya sa iyo? Hibo? Wala naman. Naku, kinidnap si Bo. Ano? Si Jiwiwei na naman ang gumawa nito. Hello. President Fu, nahanap na namin ang kinaroroonan ng Batang Ginoo. Nasa abandonadong bodega sa kanlurang bahagi ng syudad. Ihanda ang sasakyan. Bitawan mo ako, masamang babae. Talagang kamukha mo ang patay mong ina. Malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang dila mo. Pero walang silbi ang pagiging matigas ng dila mo. Mamamatay ka ngayong gabi. Ang mga magulang mo ay malamang napapunta na. Kung hihintayin mo pa silang dumating, matagal ka nang pinatay ko. Oh, talaga? Paano mo naman ako papatayin? Matandang bruha? Matandang bruha. Naglakas loob kang tawagin akong matanda. Tahiin ko muna ang bibig mo. Tingnan natin kung paano ka pa makakapagmura sa akin. Yan lang? Hindi ka ba natatakot? Kung iyan lang ang kaya mong gawin.
Kung ganon, magsisimula na kaming magpakitang gilas. Kayo, Pampatigil na anting-anting. Tigil! Anong nangyayari? Sino kayo? Siyempre, sila ang magkakapatid ko. Mga kapatid, Masamang babae. Tingnan mo ito. kayong mga bata kayo nakakainis. Masamang babae. Heto! Yan lang ba ang kaya mo? Tapos, binihag mo pa ako? Bo, Daddy, Mommy. Mommy. Sila rin. sige na, malapit na rin naman ang ending. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Ang 5 batang ito. Lahat sila sa'yo. Nagulat ka ba? Hindi mo ba inaasahan? Bakit parang? Hindi ka man lang nagulat? Medyo. Pero hindi masyado. Sa totoo lang, matagal ko nang nahulaan. Nakalaban na natin ang masamang babae at nagkakilala na tayong lahat. Ano na ang susunod nating gagawin? Siyempre, maghahanda para sa bagong taon. Bagong taon. Okay, Salamat, Daddy. Huwag na kayong maglaro. Halika na, kain na tayong Noche Buena. bilisan nyo, kain na. Kain na. Ta. Daddy, Mommy, Happy New Year! Gong Wi-Fi kay, naway maging maayos ang lahat. Maligayang bagong taon, Bo. Salamat, Daddy, Mommy. Salamat. Maligayang bagong taon. Maligayang bagong taon, Lola. Naway humaba pa ang inyong buhay at manatiling malakas. At araw-araw ay masaya at payapa. Mabuti. Halika, para sa'yo. Salamat, Lola. Umupo ka. Umupo ka. Chiyu. Dati, hindi ka naghahanap ng asawa o nagpapakasal. Nagtataka pa ako kung may problema ka. Hindi ko akalain na kung hindi ka magkakaanak, ay 5 agad. Lola, Ngayong bagong taon, ang daming bata. Talagang masayang taon ito. Mapalad na taon. Mommy, tapos na kaming bumati. Hindi ba oras na para kumain? Sandali. May isa pa tayong hindi nababati. Nga. May isa pa. Naway lahat kayo, sa bagong taon ay magkaroon masaganang yaman. Patuloy na umunlad. Mabilis na matuto. At ang buong pamilya ay maging malusog at payapa. Ang 5 lucky babies ay bumabati sa inyong maligayang bagong taon.